Alright, so Jeff Ronald Gamasan again. Part 3 sa ating tutorial. So ngayon, may mga dadagdag tayo na medyo pampaganda ng ating page. Okay? Una, kailangan natin ng siguro yung mga icons. Font awesome icons. So search natin cd.njs.com tapos font awesome. Yan. So, ito, kailangan natin to para sa mga icons natin dahil medyo gaganda natin ating page. Okay, copy paste ko lang ating mga URLs. Yan. Lagay ko siya dito sa ating CSS yon, kaya link ang gagamitin natin. Ayan. Tapos para sa ating JS naman, pero yan, allmin.css, allmin.css, tapos allmin.js din. So dito, script tags natin, yan, yung ating mga CDNs ngayon. Para sa icons, mapaganda ng ating page. Next, para magkaroon naman ng buhay ang ating page, so punta tayo sa animate.style. .style. Okay, ngayon, ito yung animation na pwede nyo gamitin. Yan. May mga other animations pwede gamitin. Install natin siya sa ating page. Gagamit tayo ng npm din para sa bilis. So, dito ko lang siya ilagay sa ating frameworks folder siguro. Then, lagyan tayo ng folder na animate. Gamit yung git bash. Ayan. Open natin yung command line. Command git bash. Copy paste ko to. Paste ko na lang para sa bilis. Then, enter natin. So, ayan natin siya mag-install ng package. So, once tapos na mag-install ng package, pwede natin i-exit yan. So, ngayon, meron tayong animate.css. Ngayon, copy natin yung CSS sa ating, ito, animate.min. Copy natin yan sa ating directories. Ayan. Tapos, syempre, ililink natin sa ating code. Okay, so ilink natin siya sa ating codes.css. Ngayon, sa pamamagitan ng ating documentation, siguro yung ating bounce. Okay, copy-paste ko to, clipboard na to. Ang gagawin ko lang sa ating page, ano bang sample niya? Medyo lumang version kasi ang gamit ko. Tingnan natin. Okay, so yun. Meron siyang documentation sa baba kung paano siya ginagamit. Okay? Ang kailangan lang daw natin dito is yung mag-add tayo ng class ng animate, dalawang sign, underscore animated, then yung animate yung prefix. Okay? So, subukan natin. So, sa h1 tags natin, so sa sa login page ito, sabi niya, animate, dalawang underscore, animated, tapos yung kinapin natin, animate bounce. Tingnan natin kung mag-bounce. O, di ba? Nag-bounce. Alam ko meron tong yung mga other, ito yung mga durations, delay, yan. Meron tong mga other utility class. Hanapin natin yung infinite. May kasi ako sa infinite. Search natin yan. So, yun, infinite. Sabi rito, animate infinite, tas infinite daw. So, tingnan natin. Copy-paste ko na lang para sa bilis. Yan. Tingnan natin kung mag-infinite siya. O, yun. Tuloy-tuloy yung pag-bounce niya. Marami to sa animate.style. Pwede niyong puntahan yung page website nito. Then, mamili na lang kayo ng mga animation na gusto niyo. Ako kasi mahilig ako sa fade in eh. Yan, fade in down. Copy-paste ko na lang to. Copy. Dito sa bounce. Yan. Fade in down. So, tingnan natin. Yan. Alam ko meron itong duration na parang slow. Hanapin natin yung slow. Duration. Para mag-slow motion lang siya. Ayun. Sabi rito, animate slow. So, copy-paste ko na lang to. Tapos, lagyan natin ng animate slow or slower. Para magkonting yan, o, di ba?
Medyo boy na ating page ngayon. Slow lang. Yun. Okay? So ngayon, ayusin natin yung registration page. I-copy ko na ito buong animate na to. By the way, para maiwasan natin yung paulit-ulit na code sa ating header, ito, yung head file, ang gagawin ko na lang dito, guys, is magkikreate tayo ng bagong folder. Dahil nga, gumagamit tayo ng PHP, ang kaganda sa PHP, pwede natin siyang patagpiin yung mga file or yung mga codes natin. Gagawin natin siyang file. So, ganito siyang template-parts. Yan. Tapos dito sa template-parts na parts, create tayong dalawang file na ito magiging head.php na lang siguro. Tapos, para sa bottom din, bottom.php. Para may mas natin paulit-ulit na pag-codes dito. Halimbawa, ito. Example ito, mga links natin, kaka-paste ko lang ulit. Para may mas natin isang mabilisan lang. So, dito sa ating head section, okay, i-cut ko na to. Siguro ito na lang. Buong head na lang. Cut ko to. Dahil ko siya rito. Ayan. Save natin. Sa ating bottom, yung ating JavaScript. Cut ko rin to. Lipat natin dito. So ngayon, pag sinave ko to, pag sinave ko tong index.php na to, makikita nyo, nasa register pa lang. Makikita nyo, ito na yung page natin. Ang pangit, no? Hindi na gumagana yung bootstrap natin. So ngayon, para mapagana yung ating mga file gamit ng head and bottom, para hindi natin paulit-ulit na codes nga. Sa PHP, guys, meron tayong tinatawag na include function na pwedeng i-include yung mga ibang files sa loob ng PHP. So, folder name, templates, dash parts. Marami yan. Meron tayong include once, meron tayong required once, mga ganyan. Pero siguro mas maganda required once na natin. Require once. Search na ng pinagkiba ng require once, include, require. From the word itself na mismo yan. Kapag required once, isang beses lang siyang pinagamitin. So, head.php, yan. Dito rin sa baba, PHP tayo. Required once, then templates dash parts, bottom. By the way nga pala, guys, no? Para mapagana yung mga PHP codes natin pala, gumagamit tayo ng tag na question mark, then PHP, then yung closing tags na question mark lang. Ito yung ginagamit ng mga tags para mapagana yung mga PHP files natin sa loob. So, dyan papasok yung mga PHP codes natin. Dito yung mga PHP codes. Pasok. Yan. Dyan. Okay, so pag nirefresh ko yung page, makikita nyo, makikita nyo, require once, failed to screen because no such directories. No such directories. Ano pa ano pa? Template dash parts. Templates. Mali yung spelling ko. Makikita nyo, ang error, templates. Kaya walang naman, hindi nyo makita. Sa ating folder, template lang. So, barin ko yung template, yung S. Ganun din dito. Yan. So, gumagana natin yung ating file. Pag sinos code natin yan, source code, parang isang file lang din siya. Pero sa codes natin, ganito na lang ginawa natin para mas mabilis yung pagka-codes natin. Yan. Okay? So, ngayon, copy-paste ko to. Paste ko siya rito. Yan. Oops. Ito rin. Paste ko to. Okay. Override ko na siya rito. Yan. Okay. So, balik sa registration page. Yan. Tapos, yung sa ating main page siguro, same animated na lang. Ayan. Same animation na lang tayo siguro. Ayan. So, gagana na rin yan. Kasi nga, isang file na lang pinukukuhanan natin pagdating sa head at sa bottom. Okay?
Ngayon, yung layout natin kanina, tatlong columns yun, no? Dito, okay. Natin siya ng username. Tapos, ito siguro, username na lang yung name niya. Tapos, dito is password. Tapos, magdadagdag tayo another column para sa ating email. Okay. Pwede nyo lagyan ng ano to, lagyan ng type email. Use full name kung gusto nyo lang naman. Pero nasa sa inyo na lang yun. Tutasundan lang natin yung ating layout. Okay? Okay. Tapos, pag refresh yung page, ito na yan. Okay? Para medyo gumanda, ang gagawin natin, etong 4, natin from 2. Etong magiging 2. So, eto magiging 8. Bakit 8? Columns. Kasi, kaya niya, 8 plus 2 is 10, plus 2 is 12. So, equivalent pa rin siya sa 12 columns. Medyo naglapad siya ng konti. Tapos, sa loob ng row, form layout natin, siguro ang gagawin ko dito is hati-hati sa dalawa, meting 6. Ito 6 din. Tapos ito 6 din. Tapos ito 6 din. Ayan. So, ayan. Medyo pangit, no? Gawin natin siyang empty-5 para mag-margin top. Oops, sumobra. 4. Yan, pantay na. Pero, gawin ko na lang. Ibaba ko na lang siguro. Ito, maging 12 na lang. Yan. Okay? So, meron tayong sample na registration form. Gumagana tayong layout ngayon. Okay? Meron tayong registration layout. Next naman, mag-create muna tayo ng layout para sa ating main page. Okay. Para sa ating main page. Okay. Gagawin natin. Siguro mag-create tayo ng main. Ito, meron tayong main folder dito. No? Sa ating main folder, mag-create tayo ng panibagong file. Or tinatawag nating same file name, index.php. Kasi, pag sabing index.php, nandun pa rin naman tayo sa main folder natin. O nasa ibang directory sa tayo. Kaya okay lang na kahit mag-main folder na lang siya. Okay? Okay naman, ang gagawin natin, para mas okay, gawin natin siyang main.php na lang. Sa loob pa rin ng directory ito. Main.php. Okay? So next, copy-paste ko itong buong codes na to. Pag nakapag-create kasi tayo ng another layout na, mas mabilis na lang dahil kinaka-copy-paste na lang natin yung buong codes. Tapos ini-edit na lang natin, depende sa gusto natin. So, tanggalin ko na lang itong mga to. Ang pinaka-default na kailangan natin dito ay yung ating mga parts, head and bottom parts. Yan lang naman, sumobra. Yan lang naman ang kailangan natin. Siguro may sumobra dito. Yun, sobra, isa. Siguro sa index ganoon din. Sakto. So, ayan. Okay? So, ngayon, ang layout na pinakita ko sa inyo kanina is nag-create tayo dito ng create mo tayo ng tables, guys, or ng layout. Okay? So, gamit tayo ng stas div tags or section, kasi ito section para organize na tayo talaga. Section, siguro natin ang main-page. Sa loob ng section, tag, ito yung div tags, or okay, natin ang class container-fluid na lang, o container-fluid para full width siya. Okay? Tapos row, hindi, ito yung pinaka main function, main
layout dapat ng inyong page kapag gumagamit yung Bootstrap. Sabihin yan, meron tayong section, depende sa ID page nyo. Tapos sunod yung container fluid, yung parent container. Sunod yung row. Tapos column. Yung row, depende kung ilang rows ang ginagawa niya sa isang page. Okay? So, yun. Column, ito. So, dito, itong MD na to is tinatawag na breakpoints. Breakpoints. Search na lang kung ano yung sabihin ng MD na yan sa ating Bootstrap documentation or sa W3 School. Okay? So, una, sa lahat, ay maggagawa muna tayo ng search bar. Siguro gawin ko na siyang 4 element. Tapos dito sa ating same row, gamit tayo ng class column call-n-8. Okay. So dito, gamit tayo ng form ulit na merong class ulit na row class tapos needs dash validation. Ito kahit wala na to kasi search button to eh. Gamit tayo ng method na instead of post and get. Papaliwanag ko to no, para sa inyo mga yan. Tapos action result para pag nag-submit siya, dito siya pupunta sa page ng result. So, dagdag tayo ng file ng result.php. Okay, so doon siya pupunta sa page na yan. Tapos, gamit tayo ng column ulit. Natin na class na call. So, gumagamit tayo ng form layout md-6. Yan. E-0. Padding n. Sabihin, padding right yan. Ng DE. Padding n. 0. Tapos, gamit tayo ng input type. Input tags pala. Type siguro na search. Yan. Tapos, name, search. Ayan. Tapos, gamit tayo ng class control. Form-control. Tapos, hindi natin siya i-required. Siguro hindi na. Tapos, dito, sa baba ng div tags ulit. Okay. Copy-paste ko lang ito para sa bilis din. Copy-paste lang natin. Ayan. Ay, sorry. Copy and paste. Ayan. Okay. So, dito, type, sorry. Sa ating input, ganito siyang submit. Tapos, okay. Tagay ko itong name. Ito. Instead of form control, ganito siyang btn dash outline dash dark na maisip value search. Yan. Tapos sa baba na dito sa column, gawa tayo ng mga other buttons para sa dito yung ating add new. Yan. Tapos para sa logout button, type button. Yan ako muna ito. Oops. Yan. Okay. Type button. Tapos, class natin na btn dash outline dash primary siguro. Tapos, small lang natin. Maliit lang. Ito, magiging danger kasi logout. Ito, i-small lang din natin. So, para pagdating yung page, punta tayo sa main.php or sa main. Oh, sorry. So, ano pangalan niya? Kaya pala. May main tayo. Burin ko to. May main folder pala tayo. So, pumunta tayo sa main.
ay error. Refresh ko yung page. Main.php na lang. Ayan. So, ito. Hindi pwede yung main. So, yan. Ngayon, gagawin natin, siguro, ano lang siguro to. Bago natin yung pangalan. Information na lang. .php. Yan. Kasi parang reserved yung pangalan ng main. Tapos, natin na class na empty-5 para mag-margin top lang. Yan. So, yan po. Tapos, dito sa ikakanan natin yan. Text-n para sa kanan lahat ng buttons. Yun. Okay. Next naman, mag-create tayo ng folder ng table. Okay, sa baba ng section, container, or pwedeng isang container ang gamitin natin dyan. Okay, so gamitin ng end of row, memo, yan. So dito, lagdag tayo ng another row, pwede yan, basta kung ng row ang ginagawa nyo, so on. Sa loob ng container. Ngayon, syempre, ganun pa rin, gamit tayo ng div class para sa column. Kung merong row, merong column. Hindi pwedeng mawala yun. Or depende sa gusto nyo. Okay? Tapos, sa pamagitan ng Bootstrap 5, meron na tayong tinatawag na class table-responsive. Yan. Dito, makikita tayo ngayon ng table tags. Okay? So, sa table tags, ito yung class para sa table-hover. Ayan. So, yan. Table. Kailangan natin yung table base class name. Yan yung class. Tapos, yung ating mga tags na kailangan sa table. Ano ba? Ito yung t-head. Tama, t-head. Tapos, table row. Tapos, dito, t-body. Tapos, table row ulit. Yan. Tapos, dito, gamitin yung class ng text-center para naka-center lang na. Tapos, teach, tamang hinala. Medyo ko lang. Teach para sa number. Lagyan ng numbering yan. Tapos, first name, ganyan. Middle name. Tapos, last name. Tapos, gender. Ayan. Okay. Birthday. Tapos, yung file na pwedeng mag-upload ng file. Okay? Kasi magkikreate tayo ng code na meron ng kasama upload file. Then, yung option. Yung mga update and date na pinakita ko last tutorial. So, dito, create lang muna ako ng isa muna kasi pakita ko lang sa inyo itsura. Dito siguro number 1. Okay. Class text-center. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, yan. Sumobra. Dalawa. So, yan. No. Options. Okay. So, dito, guys, ito yung ating sample. Nakakita nyo pag hinover ko, nagbabago yung background. Tawag dyan stable hover. Dito, dynamic natin yung gagawin niya gamit ng PHP. So, ngayon, meron na tayong basic, what you call this, layout para sa ating index, registration, and pag nag-login, pupunta ka sa information page.
Tapos, pag nag-logout, syempre, pupunta sa logout page. Okay, so yan muna sa ngayon and that's it. Next tutorial natin is mag-create na tayo ng registration form gamit ng PHP and MySQL. So yan muna, salamat guys.